Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po mga kapatid. Good morning po sa atin pong mga bisita at mga panauhin. At welcome po sa The Lord's Temple Ministries. Patuloy nga po nating ibalik at itaas ang papuri sa pangalan ng ating Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon sa umaga pong ito. Bago po tayo magpatuloy sa pakikinig ng salita at mensahe ng ating pong Panginoon, muli po ay inaanyahan ko po ang lahat na manalangin. Aming dakilang Diyos, nawa naging katanggap-tanggap sa inyong harapan ang aming mga paghandog, mga aming awitan, aming mga pagsamba, at nawa ang mga naghandog at nag-alay nito ay malinis na puso at mga labi, Panginoon, na kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. At sa umagang ito, nais naming parangalan at papurihan tanging ang inyong pangalan lamang. At ngayon naman nakahanda kami upang tumanggap ng inyong mga espiritual na pagpapala sa pamamagitan ng mensaheng amin pong matutunghayan at mapapakinggan. Buksan ninyo, Panginoon, ang aming mga pandinig, ang aming mga puso upang maunawaan naming lubusan ang inyong mensahe at malayang makakilos, Panginoon, ang inyong banal na spirito sa aming kalagitnaan. Alisin niyo, Panginoon, ang anumang mga gumugulo sa aming isipan, sa aming mga diwa, sa aming mga damdamin, ganoon na rin sa amin pong kapaligiran, Panginoon. At wala pong maging hadlang sa amin pong pagtugon, Panginoon, sa inyong mga katotohanan. At patuloy na kayo ang siyang magparanas ng inyong presensya sa aming kalagitnaan. Higit sa lahat, Panginoon, sa aming pakikinig ay hindi lamang kami manatiling tagapakinig, kundi higit sa lahat ay sundin namin at maisagawa namin ang inyong kalooban sa aming mga buhay. Nagpapasalamat kami tanging sa inyo lamang, O Diyos. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoon minsan pa. Sa mga nakaraang linggo po, marami na po tayong nabanggit, nasabi at napakinggan ukol sa hindi po masyadong gusto o hindi po popular na tema ukol po sa pagdanas ng kahirapan or yung pong tinatawag nga po nating suffering po sa buhay po ng isang mananampalataya. Nakita po natin ang maraming bagay ukol po dito at ang isang paalala po natin palagi ay huwag dapat tayong umiwas sa karunungan ng Diyos ukol sa mga bagay katulad po nito. Huwag nating layuan o takbuhan ang mga ganitong mensahe. Imbes ay mas lalo po natin itong sikaping pakinggan at unawain. Nakita po natin ang ilang mga tema ukol dito katulad ng bakit ito pinapayagan ng Diyos, ano kaya ang mga sanhi o dahilan nito, at kahit po yung ideya po ng paghahanda ukol po dito. Ngayon, sa umaga pong ito, sa atin pong mapapakinggang mensahe, tignan po natin bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, kung paano po ba dapat tayo rumisponde o sumagot o humarap dito sa mga kahirapang atin pong nararanasan. Dahil nga po sa isang simpleng katotohanan po, at pwede pong magamit ito sa maraming bagay. At yun po ay madali pong pag-usapan ang patungkol dito. Madaling pag-usapan ang kahirapan kapag malayo ka pa dito. Madaling magpayo, madaling magsalita, madaling pong makinig, pero mas mahirap pong unawain ito kapag ikaw mismo ay nasa kalagitnaan ng napakatinding kahirapan. So dapat ang atin maging layunin ay kung paano dapat natin ito unawaing mabuti at ano ang dapat nating ikilos, ano ang dapat nating salitain kapag ito ay dumating na rin sa atin pong buhay. As with many negative things in the life of people, in the life especially of Christians, it is not a matter of if, but when. Hindi na po question kung mangyayari ba ito. Sure na tayo na mangyayari ito. Ang tanong na lamang po ay kung kailan ito magaganap, kailan ito darating sa atin pong buhay. Kaya nga, sa linya pa lang na iyon, huwag tayong mag-respond sa parehas na paraan ng sanlibutan na ito. Ang sanlibutan na atin pong kinagagalawan, ang sanlibutan na hindi naman po talaga kumikilala sa Diyos.
kundi tingnan nating mabuti ano po ba ang tinuturo ng salita ng Diyos para po sa ating mga mananampalataya. Ang mensahe nga po natin sa umagang ito, pamagat po nito ay dealing with suffering. Dealing with suffering. Mga kapatid, ganun man kahit po sa ating pong mga panauhin, ang mensahe po ngayon ay may kinalaman po sa buhay ng mga mananampalataya. No? At kailangan po nating unawain at suriing mabuti ang mga nangyayari po sa atin upang tayo po ay makapamuhay ayon po sa buhay na katotohanan na nanggagaling po sa salita ng Diyos. No? Ano po ba ang sinasabi ng Biblia ukol po dito? Ang atin pong tutunghayan ngayon ay ang mga sinulat ni Apostol Pedro ukol sa bagay na ito. No? Marami siyang nasabi, no? Concerning this topic of suffering. No? Specifically addressing those believers in the New Testament who have experienced or are currently, nung time na sinulat niya ito, experiencing great trial and tribulation in their faith in Jesus Christ. No? Ang liham na atin pong tutunghayan ay nakapaloob po sa unang Pedro. No? At pagka ito ay tinignan po natin, halimbawa sa translation ng ESV, the word suffer at ang lahat ng mga katulad po nito, suffered, suffering, ay 16 na beses na lumabas, no? Na paulit-ulit na mababasa sa kanyang liham na ito. Maliwanag na nais ni Apostol Pedro na paalalahanan at palakasin ang mga kapatiran ukol sa kabigatang kanilang nararanasan. Most often or almost all of the time, unpleasant and undesirable. Wala pong may gustong mahirapan. No? At kahit mga mananampalataya, again, magliliwanag dito muli sa ating mensahe, hindi po natin ito hinahanap, no? O hindi po natin ito gusto kung tutuusin ng walang dahilan. No? Again, this is memorable or notable because this was during the time where persecution was starting or talagang umaabante na, no? Bumebuelo na po sa panahon ng bagong tipan. How then should we view suffering? How should we respond to it? No? Magandang alalahanin nga rin po bilang bahagi na rin po ng kasaysayan na mismo itong si Apostol Pedro nung panahong dumating ang posibilidad na siya ay mahirapan para kay Kristo, ay siya pong nagkaila sa kanya. No? And Peter experienced this firsthand. In the greatest hour of need, Peter ran away. No? Tumakbo siya, natakot siya, at dinenay niya si Jesus Christ. And yet now, at this point, this apostle was not only willing to suffer for the sake of Christ, but is also preparing other believers to suffer as well. No? Malaking 180-degree turnaround ang buhay po ni Apostol Pedro. No? Hindi lang sa kanyang sinasabi, ganun din sa kanyang ginagawa. Sinabi naman ito ng Panginoon sa kanya bago pa maganap ang lahat. Sabi po ng ating Panginoong Hesus sa Lucas 22:32, sabi niya, "Subalit, idinadalangin kita," kausap po niya dito ay si Apostol Pedro, no? Upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. At ito nga ang kanyang ginagawa. So, base po sa kanyang liham po, ilang mga bagay ang atin pong mauunawaan po dito. Number 1 is that, again, we should expect suffering. Dapat natin itong asahan. It's not a matter of if, but when. Kailan? Darating talaga yan. Huwag ka nang magduda, huwag ka nang magtanong kung darating ba. Darating yan. Ang tanong na lang po ay kailan at sa isang banda ay paano. No? Ang sabi po niya sa unang Pedro, Kabanata 4, talatang 12, sabi po dito, "Mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na parabang ito'y di pangkaraniwan." No? Again, many Christians have read or heard of this truth in the Bible. No? Pero marami po sa atin, marami pong mga mananampalataya ay para pong nagugulat pa rin po. Kapag sila mismo ay siyang humaharap na po sa mga pagsubok o mga paghihirap sa kanilang buhay.
Kung hindi po, dalawa lang po ang maaaring maging dahilan po nito kung bakit may nagugulat pa rin po. Number one would be lack of information. Kung hindi mo alam, which would usually kasali po yan o yan ay bahagi po ng siguro pagiging bagong mananampalataya mo. Kung ikaw ay baguhan sa iyong pananampalataya, maaaring hindi mo ito talagang alam o nauunawaan pa. That's number one, lack of information. Pero marami ay alam na po ito, no? So, the second reason would be most probable, which is lack of preparation. No? Kakulangan ng kahandaan. Alam na po natin ito eh. No? At muli, ang salita po ng Diyos, hindi po ito itinatago sa atin. Ito'y kanyang inilalahad at ipinapahayag niya ito para po sa ating lahat. No? Ilang mga bagay po ang atin pong makikita na nakaakibat po dito sa punto pong ito. Why should we expect suffering is the question. No? At ang the biggest reason here is letter A, Christians are not of the world. No? Hindi na tayo sa mundong ito, hindi na tayo kapares ng mundong ito, hindi na tayo tiga mundong ito. No? Nung panahon ng ministeryo ng ating Panginoong Hesus dito sa lupa, malaki ang binigay niyang oras, hindi lamang po sa pagpapahayag ng kanyang kahirapan, yung mararanasang kahirapan mismo ng ating Panginoon, pero malaking oras din ang binigay niya upang sila ay aralan, yung kanyang mga alagad at mga tagasunod, na sila man ay maghihirap din gaya ng paghihirap niya. Marami siya, si Jesus, titiisin, pero ang kanyang mga alagad ay magtitiis din naman sa maraming bagay. No? One of the basic truths of God, of the gospel, of the kingdom of God, is that there are many, almost all, who dislike, reject, and are continually hostile to God. No? It is one thing na dapat po nating unawain pong mabuti. Ang mga nasa sanlibutan at mismo ang buong sanlibutang ito ay laban po sa Diyos. Ranging from the almost neutral, dahil wala naman po talagang neutral sa ibang pag-aaral at kapahayagan po natin, sa totoong buhay wala pong gitna. You are either for the Lord or against the Lord. Those are the only two positions here. Mukhang may neutral kung minsan, pero again, ano lang po yun, pahiwatig o ano lang po ito, itsura lamang po, panlabas na itsura lamang po ito. No? So you have those who are almost neutral sa itsura nila to those who are outright hostile. Talagang lantaran ang kanilang galit o yung kanilang pagre-rebelde laban sa Diyos. And those who are hostile to God are hostile to His message. Labag sa kanilang kalooban ang Diyos, labag sa kanilang kalooban ang salita ng Diyos, ang katotohanan ng Diyos. At syempre, kasama na po doon ang lahat din ng kumakampi sa Diyos. It is by association lang po. Ganun lang po siyang kasimple. No? That is why Christ suffered and endured much while He was physically on earth. Because people rejected His message. People rejected His claims. Hindi sila makapaniwala, ayaw nilang maniwala sa mga katotohanang binibitawan ng atin pong Panginoong Jesus. At sinabi po niya na ang kanyang mga alagad ay makakaranas din ng ganitong bagay. Sabi po sa Mateo, Kabanata 10:24 hanggang 25, walang alagad na nakakahigit sa kanyang guro at walang aliping nakakahigit sa kanyang Panginoon. Sapat nang matulad ang alagad sa kanyang guro at ang alipin sa kanyang Panginoon. Kung ang ama ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo nang lalaitin nila ang kanyang mga kasambahay. Remember that one instance, no? Or one of many, at least isa recorded in Scripture, no? Kung saan nagpagaling o nagpalayas ng demonyo ang Panginoon at anong sabi sa kanya ng mga matatanda, ng mga Pariseo. Siya mismo ay merong demonyo. Nirebuke ito ni Jesus Christ, no? Paano, how can a kingdom stand against, how can a divided kingdom stand up for itself, no? Kung siya ay sa demonyo at nagpapalaya siya ng demonyo, anong ibig sabihin nun? Anong kwenta nun? Anong kahulugan nun? Walang kabuluhan yun, ang sabi po niya. Pero doon niya kinunek ang sinabi po niya dito sa ating binasa.
Ang punto, ang bottom line na kanyang ibig sabihin ay, kung yung ama ng sambahayan, yung head, ay tinawag nilang demonyo, ano pa kayang tatawag nila sa inyo na mga tagasunod lang naman? Kung ako nga ay nilait, ano pa kayo? Kayo mas mababa pa kayo sa guro o sa Panginoon. And that's his point here. No? Because those who have been born of the Spirit are no longer enslaved by sin and death, no? Malaya na tayo sa kasalanan at sa bunga nitong kamatayan, tayo ngayon ay nakatayo sa presensya ng Diyos, on the side of God. No? And that, again, it's one or the other. Kapag kasama mo ang Diyos, you are opposed to the world. Kalaban mo ang mundo. No? Kalaban natin in ways of thinking, in ways of principles, in ways of recognizing truth, in ways of goodness and morality. Lahat yan ay, pag pinagharap ang espiritu at ang mundo, lagi po silang magkasalungat. They will never agree on anything. They are truly opposite one another. No? Inulit pa ito ng ating Panginoon muli sa aklat po ng Juan, Kabanata 15, 18 hanggang 21. Kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyong ako muna ang kinapuotan nila bago kayo. Kung kayo'y taga-sanlibutan, mamahalin nila kayo sapagkat kayo'y kabilang sa kanila. Hindi kayo taga-sanlibutan, sila'y napupuot sa inyo dahil pinili ko kayo. Alalahanin ninyo ang sinabi kong ito. Walang aliping nakakahigit kaysa sa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung sinunod nila ang aking sinabi, susundin rin nila ang inyong sasabihin. Subalit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila kilala ang nagsugo sa akin. No? Kaya nga, delikado, paalala, no? Babala. Napakadelikado na ikaw ay nasa isang posisyon kung saan ikaw ay minamahal ng lubusan ng sanlibutan. Delikado po yun. No? Because the Christian life, again, remember, is not a popularity contest. No? More often than not, ay kapag pinairal mo ang pagiging Kristiyano mo, ang pagiging spiritual mo, oddly enough or surprisingly enough, you will make more enemies than friends. Kaya isang babala po yun, hindi ko masabing maliit na babala, pero isang palatandaan po yun, na medyo mag-isip-isip ka na kung lahat ng taga-sanlibutan ay matalik mong kaibigan. No? Kasi yan, sa sinabi ng ating Panginoon, no? Kung hindi kayo sa akin, mamahalin kayo ng sanlibutan. No? Pero dahil hindi kayo taga-sanlibutang ito, kapopuotan ka nila. Kapopuotan kayo ng sanlibutang ito. No? Isa yun, to be loved by the world is dangerous, and kaakibat ng mensahe ngayon, for a Christian to have totally zero suffering is also questionable. Kung ikaw ay mananampalataya at talagang zero, wala kang maisip, wala kang maibigay na anumang karanasan na nahirapan ka, nabigatan ka, no? Nakaranas ka ng paghihirap, or dito sa context ng sinasabi po ni Apostol Pedro po, it's the context of persecution kung tutuusin. Never nanikip yung damdamin mo, never nanikip yung dibdib mo dahil sa nararanasan mong pang-uusig galing sa sanlibutan. Again, these are the signs. Kung komportable ka sa mundong ito, ang maaari na lang nating sabihin dyan ay baka kasi taga-sanlibutan ka pa rin. No? Yun yung isang paalala po dito. No? Kaya nga mismo si Apostol Pedro, sa kanyang pag-address sa mga believers sa liham na ito, tinawag niya ang mga mananampalataya na mga manlalakbay. No? Mga exile, mga walang sariling bayan sa kasalukuyan. Bakit? Kasi ang bayan natin ay sa langit. Wala po dito sa lupa. Kaya sa ngayon, traveler tayo. Transient po tayo. Yun po ang ibig sabihin ni Apostol Pedro. Sabi po niya ito, halimbawa, sa unang Pedro, Kabanata 2, 11, unang bahagi. Mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo
bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito. Ganon niya ina-address ang mga Christians. Because we, again, are not of this world. Di na tayo taga rito. Nakikituloy, nakikidaan, nakikisabay lang for the meantime, for the meanwhile. Pero ultimately, our destination is not of this world. Our home is not of this earth. No? Kasama po nito, letter B, is the truth that the flesh will always oppose the spirit. Ang laman ay lagi pong lalabanan ang espiritu. No? It will always oppose it. No? Parang tubig at langis. Di po talaga sila maghahalo kahit kailan. So the flesh and the spirit are incompatible, completely incompatible with one another. No? Tayong mga pinalaya sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nagsisikap na mamuhay sa Espiritu. Pero nandyan po ang kalaban natin, ang laman. Sabi po sa Galatia, Manata 5:16-17, sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Sapagat ang mga nasa ng laman ay laban sa kalooban ng Espiritu at ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Laging naglalaban ang dalawang ito kaya't hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. Kahit na nabubuhay na sa atin ang Espiritu, again, hanggat nandito tayo sa lupa, nandyan ang tinig, ang boses ng laman. You have the power to ignore it. You have the power to overcome it. Ang punto ay nandyan lagi ang kanyang tinig. It is always there. Parang yung ingay ng kapitbahay mo. You can ignore it. You can drown it out with your own noise, your own music. Pero pagka tumahimik na ang lahat ng ginagawa mo, nandun pa rin yung matinis at maingay na bagay sa labas. That is how we explain the presence of the flesh ngayong nabubuhay na tayo sa Espiritu. Nandyan lang siya. No? Kaya nga yung idea is the moment na ikaw ay nagpabaya, the moment na ikaw ay naging lax, naging kampante po sa iyong pananampalataya ay madalas po nagre-resulta po ng mga malulungkot at malalagim na bagay. No? Suffering comes because of the flesh and of its passions and desires. Sabi po sa 1 Peter chapter 2 verse 11, tuloy po natin yung kabuuan, Mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito, talikuran na ninyo ang masasamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa inyong kaluluwa. No? Naghihimagsik in the sense of war. Diretso pa ang translation sa English, waging war. No? Ginamit ni Paul sa Galatians is opposed, magkalaban, or tinatapatan. Habang dito ginamit diretso ni Apostol Pedro ang naghihimagsikan, There is that invisible war waging within us and around us, araw-araw. Actually, hindi araw-araw, mayat-mayat. Hanggat humihinga ka, hanggat gising ang diwa mo, nangyayari po ang bagay na ito. Ito ang pinapahiwatig na tema, Magkalaban sila at hindi po kahit kailan magkakaroon ng kapayapaan sa pagitan nilang dalawa. Kaya dapat po siyang harapin ng may kaseryosohan, As long as we are here presently in the flesh, there will be a struggle. As long as we are here on earth, we are most likely to encounter and experience suffering because of this war. Itong part na to, masasabi ko, ito yung mga paghihirap na maaaring matawag nating self-inflicted. Ang dahilan ay tayo mismo. Yung nauna, yung letter A, pwede nating gamiting dahilan dyan ay yung nasa labas, ang sanlibutan. Ito naman yung sanlibutan na pumapasok, nanunuot hanggang sa kalooban po natin kung hindi tayo mag-iingat. Alalahanin natin ang paalala ni Santiago sa Kabanatang 4, 1-4. Saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula iyan sa masasamang nasa na naglalaban-laban sa inyong kalooban?
Mayroon kayong minimithi, ngunit hindi ninyo makamtan, kaya papatay kayo kung kailangan. Mapasa inyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin. Kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimithi dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Inulit na naman po niya. No? Ibang tao na po ang nagsabi nito. Pero inulit lang po niya yung idea, yung prinsipyong ito. There are only two positions, with God or against God. And it is directly opposed dun sa katapat nito. Kung ikaw ay para sa Diyos para sa sanlibutan o laban sa sanlibutan. No? Wala pong gitna, wala pong neutral. Expecting the trials and suffering that is in line with the truth of Scripture should be normal for all of us. Asahan mo na ito. No? And again, talking about specifically kung atin pong titunghayan yung pong persecution po ang tinutukoy po dito ni Peter, no? Specifically suffering because of Christ, suffering because of our faith, suffering because of our stand in the truth, no? And yes, marami pong magsasabi or marami pong makakapansin na admittedly hindi po ganong katindi ang suffering natin currently, no? As opposed to doon sa mga nakaraang mga panahon, as opposed ngayon, sa panahon po natin ngayon, sa ibang mga bansa kung saan talagang mas mahigpit na pinagbabawal at talagang meron pong kriminal na kaparusahan sa anumang uri ng pananampalataya o pananalig sa Diyos at pagbabasa ng Kanyang salita. Admittedly, we are more comfortable than most other people on this earth. Pero yun nga wag tayong mahulog o malaglag sa false sense of security. Wag tayong maging kampante kasi buhay po ang persecution. Kahit gaano man po siyang kaliit or kababa, hindi man po tayo, hindi tayo ginigilitan o binibigti sa kalsada sa kasalukuyang panahong ito. Persecution exists and we should be aware of it. No? At kasi yung awareness po na iyan ang mag-guide sa atin magdesisyon ng tama at nararapat. No? Dahil nandyan po yung mga idea at mga karanasan po natin na kapag narinig ng kausap natin na tayo ay mananampalataya, no? Agad-agad may nananahimik, agad-agad biglang lumilipat sa ibang larangan ng usapan, agad-agad parang nawawala ng gana yung kausap mo. Yon man ay mabababaw na mga palatandaan, pero palatandaan pa rin po siya. No? And again, as with everything from the Word of God, lagi pong pinapaalala sa atin, it only gets worse from here. No? So wag natin itong baliwalain. No? Kasi lalabas tayo ng bahay-sambahan. The fact na nandito tayo ngayon sa bahay-sambahan, na walang nagbabawal sa atin magtipon, ay isang kagalakan at kapurihan sa Panginoon, Pero just because we enjoy these things now, doesn't mean that persecution does not exist, no? Kaya't atin pong lawakan ang atin pong kaisipan so that we may be aware sa mga usapin at mga bagay na ito, no? Again, expectation without any action would certainly be useless. Kung inaasahan mo lang, pero yun lang ang ginagawa mo, inaabangan mo lang yung isang bagay, hindi ka naman naghahanda, anong kabuluhan nun? Kaya natin tinitignan ang paparating na problema at paghihirap ay para po mapaghandaan natin ang mga ito. No? So yun po yung pangunahin. Number 2, we should rejoice in our suffering. No? Tignan muna natin ang sunod na sinabi ni Apostol Pedro sa 13 hanggang 14. Sabi po niya, sa halip magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang dakilaan. Mapalad kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo sapagkat sumasa inyo ang espiritu ng kalwalatian, ang espiritu ng
Diyos. No? Again, we are very specific here. Peter is very specific here. Not just any kind of suffering, but specifically the suffering that we endure for the name of Christ. No? For the name or the sake of Jesus Christ. No? At ito, again, ang exhortation, makikita po natin ito sa iba't ibang parte ng Biblia po, no? The exhortation to be joyful, to be glad, or to rejoice in our suffering. Ito ang exhortation po na madalas ay malaking question mark o at the very least tinataasan po ng kilay kahit ng mga mananampalataya. It is counterintuitive. Hindi dapat ganun eh. Mali yun, hindi po ba? No? Or hindi ba abnormal po yun na ikaw ay nahihirapan at pinapahirapan ngunit dapat mo itong ikagalak pa? Parang mali. No? And it's kind of, usually kahit ang sanlibutan, sasabihin ka ng, baliw ka ba? Are you insane? No? No sane person would ever rejoice in their suffering. No? Walang nasisiyahan, natutuwa, o nagagalak sa kanilang dinaranas na paghihirap. Paano gagawin ito? Sinong gagawa nito? At anong itsura nito kapag ginawa mo ito? But we do get a clear picture of rejoicing in suffering sa buhay po ni Apostol Pablo. Isang kilalang eksena sa kanyang buhay at kanyang ministeryo matatagpuan po sa Aklat ng Mga Gawa 16:24 hanggang 25. No? Sabi po dito, ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. It would be, again, normal or expected for Paul and Silas to hear any complaint from them or to hear even their sorrow for what has transpired. Ang background po nito, they were only doing the will of God. Sila ay natagpuan sa siyudad ng Filipos or Philippi at ginawa nila. Sumunod lang naman sila sa kalooban ng Diyos. No? Ngunit ang iginanti sa kanila ay ang masasakit na bagay. No? Kung babasahin natin ang naunang mga talata sa verses 22 to 23. Sinunggaban sila ng mga tao, pinahubaran ng mga pinuno at pinahagupit. No? And verse 23, pagkatapos hampasin ng paulit-ulit sila'y ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. So it's not that inaresto lang sila at nilagay sila, alam mo yun, kahit yun, maliit na detalye po yun. Nasa kulungan na po sila sa pinakakaloob-looban, sabi po ng aklat, sa pinakakaloob-looban na selda. No? So alam mo po yon, sa loob ng bilanggo, mayroon pong mga kwarto, may mga selda. No? Ang punto na binasa natin kanina, nasa loob na nga sila ng selda, nilagay pa sila sa stocks. Yun po ay way para po sila ay hindi makakilos ng malaya. Nakakulong ka na nga sa selda, pero sa loob mismo ng selda ay nakagapos pati ang paa mo and usually pati ang kamay mo. Dito nabanggit ay paa lang. No? So hindi sila makakatayo. Most likely sila ay nakasalpak sa lupa, nakaupo, habang ang kanilang mga paa ay nakaipit po sa stocks na tawagin, mga kahoy na nag-iipit ng paa ng tao. But that's only after nilang hubaran, hagupitin, at bugbugin. Hindi lang ng mga pinuno, kundi pati ng mga tao sa bayan ng Pilipos. How could anyone rejoice from this? No? And yet they did. That's what is amazing about this scene, about this experience. And yet Paul and Silas did not complain. They were not sorrowful, no? Kundi nagawa pa po nila sa pinakamababang puntong ito ng kanilang paglalakbay ang sambahin at awitan ang Panginoon, no? Ilang mga bagay po ang sasagot po sa tanong na paano, no? Or bakit? How
how or why should we rejoice in our suffering? Suffering as a Christian, specifically. Letter A, makikita po natin, sabi po ni Apostol Pedro, it is a privilege. No? Ganon din ang makikita po natin sa pananampalataya po ni Apostol Pablo. No? Ang pananampalataya o kahit yung mga tinuturo ni Apostol Pablo ay lagi po, kung hindi man napatunayan na, ay napapatunayan niya sa pamamagitan ng kanyang gawa. Isa sa mga sinabi niya ay matatagpuan po sa Pilipos, Kabanata 1, talatang 29-30. Sabi niya sa mga taga-Pilipos, dahil ipinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Kristo. Ngayon, kasama ko na kayo sa pakikibakang nakita ninyong ginagawa ko noon at nababalitaan ninyong ginagawa ko pa rin hanggang ngayon. Again, the background of the book of Philippians, the epistle to the Philippians is, sinulat ito ni Apostol Pablo para sa mga taga-Pilipos, mga mananampalataya doon, habang siya mismo ay nakakulong. No? At sinusulatan niya ang mga taga-Pilipos para sila ay palakasin ang loob. No? Ngayon mismo si Apostol Pablo na siyang dapat sanang kailangan ng kalakasan ng loob, ang siya pang nagbibigay nito sa mga kapatiran. Which is amazing to me. Siya dapat ang sinusulatan ng iglesia. Kamusta ka na dyan, kapatid na Pablo? Okay ka lang ba? May magagawa ba kami? Huwag kang mag-alala, kasama mo ang Diyos. I mean, you would think na yun ang dapat mangyari. And yet, baliktad ang nangyari. Si Apostol Pablo pa ang nangangamusta at nagpapaalala sa kanila, huwag kayong malungkot na nakulong ako. Yan ang isa sa mga tema niya sa Aklat ng Pilipos po. At dito, balikan po natin yung 29. Again, ang kanyang pananaw at ang kanyang kapahayagan ay, pinagkaloob daw sa atin, mga mananampalataya, hindi lamang ang manalig sa Kanya. Faith. To have faith in God is from God Himself. It is granted by His grace. No? Hindi lang daw yun ang ipinagkaloob sa atin, kundi ipinagkaloob din sa atin ang magtiis alang-alang kay Kristo. Lagi silang magkasama, magkaakibat, magkayakap po ang dalawang bagay na ito. Ang sumampalataya kay Kristo at magtiis din para sa Kanyang pangalan. Yan ang ginagawa niya ngayon, sabi niya doon sa verse 30. No? Ginagawa ko na ito noon at ginagawa ko pa rin hanggang sa panahong ito nang isinulat niya ang liham. No? We are granted this because of the grace of God. Yun din ang naranasan at naging katotohanan para po sa mga apostol sa mas maagang panahon po kaysa dito. Sabi po sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 5, 41, nilisan ng mga apostol ang Sanhedrin at sila'y galak na galak sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y magdanas ng panlalait alang-alang sa pangalan ni Jesus. So sa isang banda mga kapatid, pag tinignan mo ito, binasa mo ito, basahin mo kahit ang Biblia, hindi mo maiiwasan talaga na isipin o tanawin ito na para bang mukha nga talaga tayong mga baliw. Sa isang banda, kailangan mong aminin yun sa sarili mo. Because no person in the world would do this. At least no worldly person. No person that remains in the flesh. Yan ang reaksyon ng mga alagad. Matapos silang pagalitan ng Sanhedrin, pagbawalan ng Sanhedrin, ang reaksyon nila, galak na galak sila. No? Na sila ay, nagdanas ng panlalait, alang-alang. At nandun yung word, minarapat. Parang, again, nandun yung idea ng letter A. It is a privilege. Parang malaking karangalan na maranasan ito. Now, let's see what it means. To share in the sufferings of Jesus Christ is a great privilege and honor for His disciples. Kasi nagpapahiwatig ito ng katotohanan ng atin pong fellowship sa atin pong guro, sa atin pong Panginoon, at sa atin pong Diyos. Tayo bilang mga mananampalataya, hindi lamang natin inanais na makasama si Kristo, pero higit dito ay ninanais po nating maging katulad ni Kristo din. No? At dahil si Kristo mismo ay naghirap, nagdusa at nagtiis ng maraming bagay,
tayo na mga sumusunod kay Kristo ay inaasam din ang mga bagay na ito sa isang banda. Sa isang banda. It is not something we avoid, it is something that we welcome. No? We eagerly welcome suffering for His namesake. Katulad ng nabanggit po natin kanina pa, kung hindi ka kinamumuhian ng mundo, may malaking problema. May issue po doon sa bagay na iyon. No? At ganon din ang kaparehas na punto dito sa atin pong sinasabi. No? Kung hindi mo naranasan ang maghirap tulad ng paghihirap ni Kristo, malaking question mark din po yon. We can rejoice in our suffering for Christ because it is a great privilege and it confirms our allegiance and relationship with Him. No? Ito actually, kung magiging kung sana tinutuhanan lang ni Pedro yung unang round ng yung unang round nung bago niya tinakwil ang Panginoon because yung ginawa ni Pedro in reality yun yung puso ng isang alagad, no? Kung ano mang gagawin nyo sa kanya, sa aking Panginoon, gawin nyo rin sa akin. Diba? Kung sasaktan nyo siya, saktan nyo mo rin ako. Kung ikukulong mo siya, kulong mo rin ako. Diba? Kaya nga sabi ni Peter, diba, bago mangyari ito, no, maybe nung unang binanggit ito ni Apostol Pedro, totoo naman sa kanyang puso ang problema nung nakita na niyang hindi lumaban ng Panginoon, kinabahan na po siya. Pero ano yung binitawan niya mga salita? Sinabi niya, handa akong mamatay alang-alang para sa inyo. And that's the idea. Kung sana ay, kung sana sinundan lang talaga ito ni Apostol Pedro, yun na siguro ang pinakamagandang halimbawa ng atin pong tinatalakay dito sa letter A. No? That's the idea of it being a privilege. No? Handa akong nararanasan ng aking Panginoon. No? 'Di ba? Ang weird naman nga nun, nahirapan yung Panginoon mo, pero yung alagad na sumusunod dun sa Panginoon ay ang sarap ng buhay. Hindi dapat ganon. For them, for the apostles, for the disciples, for the Christian, it is an honor to be one with the suffering of Jesus Christ. Hindi ito bagay na kinakatakutan, hindi ito bagay na dapat iwasan. Ito ay bagay na sa isang banda, sa buong mensahe natin ngayon, ay atin pong inaasahan din naman. No? It is a privilege to be with Christ, not only in His glory, but also in His suffering. Nakikiuri tayo sa Kanya sa lahat ng aspeto ng buhay. No? At yun po yung pangunahin po dito. Letter B, binanggit din po ni Apostol Pedro that we will be rewarded. Huh? There is the everlasting promise of our reward at the coming of Christ or the return of Jesus Christ. No? Paulit-ulit na binapahayag ng salita ng Diyos ang pagbabalik o yung muling pagbabalik ng atin pong Panginoon dito sa lupa. No? It will not only be the time of judgment. It will be a time of judgment for all of the lost, but it will also be a time of reward for those who have been faithful. No? Kaya nga dito din po nanggaling sa mismong sinabi ng Panginoon, ang aral na pinanghawakan ng mga alagad. Again, related pa rin ito kung bakit ito nagiging katuwaan para sa mga mananampalataya. Ano ang sinabi niya? Maagang-maaga pa lamang po sa Mateo Kabanata 5, 10 hanggang 12. Sabi niya, mapalad ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sabagat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak, sabagat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. No? Our patience, our endurance, and our rejoicing in suffering are all directly related to the reward that God will give us on His appointed day. No?
At ito po ang lagi ko pong paalala sa temang ito, no? Hindi sa tayo ay naghahanap ng kahirapan sa sarili natin. Hindi sa parang wala tayong pakialam o tayo pa po ang talagang gumugusto po nito, no? We don't seek out needless suffering in our lives. Hindi naman lahat ng paghihirap ay kailangan pong maranasan, no? Hindi po masokista ang Kristiyano. Nasisiyahan kapag siya ay nasasaktan. Hindi po ganun ka exaggerated or ganun ka OA ang mananampalataya. No? Hindi po nahirapan ako. Yes, nahihirapan ako. Thank you Lord sa paghihirap na to. Wala pong ganun. Hindi po 'yon ang itsura ng mga alagad. No? It's not that exaggerated. It is more of an internal, a deep understanding, a deep knowledge of what all of this means. No? Na kapag hinaharap mo ang problemang ito, hindi ka puro iyak, hindi ka puro lungkot, hindi ka puro kabigatan lang ang iyong mararamdaman. Kundi sa kabila ng mga paghihirap na ito, napapaalalahanan ka ng mga katotohanan ng salita ng Diyos. Alalahanin mo na naghirap si Kristo at ikaw ay alagad ni Kristo. Alalahanin mo na sa kabila ng mga paghihirap na ito, may nakaabang na gantimpala sa iyo sa langit. So again, let's be reminded of context here. No? At muli, ito napakahalaga, higit sa lahat, ito po ay dapat nakabase po sa sarili nating pananampalataya at kaunawaan, no? Para po sa atin pong sariling karanasan. Mas mahirap na pong pakialaman yung karanasan po ng iba. Ayaw nating magaya sa mga kaibigan po ni Job na naggagaling-galingan o nagrurunong-runungan sa paghihirap ng kapwa nila. At ang sabi nga ng Diyos sa aklat ng Job, lahat ng sinabi ng mga kaibigan mo ay mali tungkol sa akin. Lahat ng sinabi nila tungkol sa akin, mali yun lahat. No? So, gamitin mo to para sa pansarili mo. No? Magsalita ka para sa kapwa mo kung may kasiguraduhan ka na yun talaga ang ibig sabihin nito. Pero kung hindi ka sigurado, mas mabuting hayaan mo na lang sila. O tulungan mo na lang sila na unawain din nila ang kanilang karanasan. No? Huwag yung nakita mo yung kapatid na naghihirap, sasabihin mo sa kanya sa malayo, ay, mabuti yan kapatid, maghirap ka palalo. Yun yung gusto nating iwasan. No? Pansarili po to, una sa lahat. Pansarili po to. This is for our own life, our own commitment to God. No? Kaya nga, sabi po ni Apostol Pablo, dagdag ko pa po, sa 2 Korinto, Kabanata 4, 16 hanggang 18. Sabi niya, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang lupa. Patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bahagya at panandali ang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. No? Sapat na po ang biyayang ito ng Diyos para tayo ay humarap sa ating mga kahirapan nang meron pa rin pong kagalakan at meron pong pagtiyatiyaga, no? Ang isang paalala po dito, consider sa mundo, sa sanlibutan ito, na ang tanging bunga ng kahirapan sa mundo ay mas marami pa pong kahirapan. Dito sa mundo, pag nahirapan ka, anong nakuha mo? Kahirapan lang. Pag sa Diyos, ikaw ay nagtiis ng kahirapan, anong makukuha mo? Gantimpala. Hindi lang panlupa, kundi sa langit. No? Suffering for Christ in His kingdom brings forth rewards. No? Muli, ang kagalakan o ang rejoicing in suffering is not for the faint of heart and mind. No? Hindi ito basta-basta. No? Ito ay salungat sa lahat ng ating kaunawaan at sa lahat ng ating karanasan sa sanlibutang ito. Nalulugod ang Diyos gamitin kahit ang mga kahirapang ito para sa Kanyang kapurihan at para po sa Kanyang kalwalatian.
Madalas ang kahirapan din po o pagdurusa ang paraan na ginagamit ng Panginoon para po bawasan, ubusin din po ang atin pong pride. Bawasan, ubusin po ang ating pagmamalaki sa ating sarili. Kasi pag nahirapan ka na, wala ka ng ibang pwedeng asahan kundi ang Panginoon lamang. No? Kaya't siya ang mabibigyang kaluguran sa ating kahirapan. No? Tayo naman ay nagiging totoo sa atin ang ating ugnayan sa Diyos. Dahil sa dinaranas nating ito habang hinihintay natin ang kanyang pangako. No? Panghuli po, number 3 is that we should properly evaluate our suffering. Ito naman po ang sinabi po ni Apostol Pedro sa verse 15 to 18. Sabi po niya, huwag nawang mangyaring maparusahan ng sino man sa inyo dahil siya'y mamamatay tao, magnanakaw, salarin o pakialamero. Ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Dumating na ang panahon ng paghukom at ito'y magsisimula sa mga bayan ng Diyos. At kung sa atin ito magsisimula, ano kaya ang magiging wakas ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Tulad ng sinasabi ng kasulatan, kung ang taong matuwid ay napakahirap maligtas, ang di kumikilala sa Diyos, paano pa maliligtas? No? So, before we get ahead of ourselves and our experiences of hardship and suffering, we must first properly and thoroughly evaluate what we are experiencing. We must search for the apparent reason. No? At least kahit yung maaabot ng atin pong kakayahan o kaisipan. No? Maraming beses po natin na banggit all throughout ng mga aralin about suffering po. We should not make mindless assumptions in life. No? Huwag kang maging asyumero, huwag kang maging asyumera at yan po ay applicable sa lahat po ng aspeto. Ito man ay patungkol sa mga biyaya ng Diyos or wag nga ng Diyos biyaya na dumarating sa buhay mo. Dumarating ang biyaya at kasaganaan, huwag mong i-assume na ito'y direkta galing sa Diyos. Tandaan mo, ang demonyo marunong din magpayaman ng tao. No? At ganon din, patungkol sa atin pong kahirapan at pagdurusa. Don't assume din. No? Marami na ang nanghina, marami na ang naligaw dahil sa kanilang mga maling pag-assume. No? Kaya huwag pong maulit sa atin ang parehas na pagkakamali. How can we evaluate our experience of suffering? Letter A, ask yourself these questions. Tanungin mo ang ilan lamang to sa mga katanungan na maaari nating itanong sa atin pong sarili. Number 1, pinakamahalaga, are these sufferings because of my sin or is it because of righteousness? No? Dahil yan ang mga binanggit ni Apostol Pedro. Para wala pong pagdududa, wala din pong panlilinlang. No? Ang tinutukoy na suffering ni Apostol Pedro ay may kinalaman sa kanyang pagiging masunurin kay Kristo, hindi sa anumang ibang dahilan o bagay. The Christian should not suffer because he is a complainer or causes division or because of any other sin. No? Kasi ang response, kapag ikaw ay naghihirap gawa ng iyong kasalanan, ano po ang tanging response natin? Magsisi, magrepent, humingi ng tawad sa Diyos at talikuran, bumalikwas ng landas, bumalik sa nararapat. Yun lang kasi ang tamang response kapag tayo ay nagsasuffer dahil po sa atin pong kasalanan. No? There is no other response that is available or that should be done if it is because of sin. No? Pero kapag hindi naman ito kasalanan, din doon papasok ang larangang ito, ang kahirapang ito dito sa mga pinag-aralan natin ngayong umaga. No? Often, other people will claim to be suffering for Christ when they are actually suffering because they did not submit to God's authority or will in their life. They claim to suffer because of Christ, but in reality, it is because they are stirring up trouble on their own. No? Parang kapansin-pansin, kung pwede medyo malayo na. Balikan natin yung verse 15. Hindi ko na po kasi inulit po yan,
Pero balikan lang po natin kung pwede, ano? Pansinin nyo yung kategorya ng mga binanggit ni Pedro. Again, hindi po to kompletong listahan. It's just a quick view. Binanggit niya, mamamatay tao. Check. Pagpatay ng tao ay isa sa mga pinakakarumal-dumal na kasamaan. Diba? One of the worst. At least sa mata natin. Sa mata ng tao. Ang kasalanan para sa Diyos ay pare-parehas lang. Ang kasalanan ay kasalanan. Pero sa mata ng tao, ang pagpatay ang isa sa mga pinakamasasahol na pwede mong gawin. Sumunod, magnakaw. Okay, pababaw tayo ng pababaw. Paakyat ng paakyat. No? So, mas malala ang pumatay kaysa magnakaw, pero nandun pa rin ang pagnanakaw. Sumunod ay salarin. No? Parang pababaw ng pababaw, hindi po ba? At ang panghuli ay pakialamero. So it's not just the biggest sins, not just the obvious sins, not just the worst sins that we are to avoid, pero kahit yung mga maliliit na bagay na ito, pagiging pakialamero, pagiging chismoso, chismosa, no? Ito ang mga bagay na dapat po nating iwasan, dapat po nating bantayan, no? Kasi kahit man ito ay bahagi po ng pag-aaral po na ito. We should not suffer because we are a murderer, no? We should not suffer because we covet or steal from other people. We should not suffer because we meddle in other people's business. Paalala ni Apostol Pablo, no, sa aklat ng Tito, no, sa kabanatang 3, talatang 1 hanggang 2, ang sabi niya, palalahanan mo ang mga kapatid na magpasakop sa mga pinuno at may kapangyarihan. Sundin ang mga ito at laging maging handa sa paggawa ng mabuti. Pagbawalan mo silang magsalita ng masama laban kanino man at turuan mo silang maging mahinahon at magalang sa lahat ng tao. Hindi lang sa kapwa nila mananampalataya, kundi sa lahat ng tao. No? Suffering, ang paghihirap po, can be viewed positively and responded to positively if it is the reason or if the reason is for doing good. Sumunod ka sa Diyos, dumating ang kahirapan sa kabila ng pagsunod mo sa Diyos o dahil sa pagsunod mo sa Diyos, then you can use that suffering for the glory of God. No? But there is no encouragement or comfort for our suffering if the reason for our suffering is for doing evil. Wala pong pampalubag loob sa atin kapag ang dahilan ng paghihirap natin ay dahil sa atin pong pagsuway, dahil po sa ating hindi pagtupad ng salita ng Diyos o dahil sa ating mga ginagawang kasamaan. Sabi pa po sa unang Pedro, kabanata 3:17, higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, sakali mang ito'y ipahintulot ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Kaya dito natin matututunan, not all suffering is the same. Di po pare-parehas ang paghihirap. Kaya sabi ko po, meron po akong, dun sa nakaraang mensahe po natin na ako po ang nag-deliver, no? Sabi ko po, no? Maaaring mangyari na may dalawang magkaibang tao. Magkaibang tao, magkaibang buhay, magkaibang edad, magkaibang kasarian, na parehas pong dumaranas ng parehas ng paghihirap. Gamitin na po natin, one of the most common sufferings we endure is sickness. No? Pagkakaroon ng sakit. Halimbawa lang po ito. Yung isang tao merong dinaranas na sakit. Yung isa ding tao ay may dinaranas na sakit. Parehas ang kanilang paghihirap pag tinignan mo. Pero tandaan, not all suffering is the same. Ano ang dahilan ng pagkakasakit niya? Ano ang dahilan ng pagkakasakit niya? Maaaring magkaiba. No? So wag maging asyumero, wag maging asyumera. No? Nagkasakit yung kapatid, tapos yung kapatid, ganito nangyari sa kanya, pinuri niya ang Panginoon. Nagkasakit ako, siguro yun din ang ibig sabihin nun. Wag kang maging asyumero or asyumera. You have to evaluate properly. No? Alamin nating mabuti bakit ito nangyayari. Because hindi po porket iisa ang nangyayari sa iba't ibang tao, ay parehas din po ang dahilan ng mga pangyayari pong ito. No? So paalala pa po yun. Ano? Number 2 na question, how can I glorify the name of Christ in my suffering? No? Pagpalagay natin, nasagot mo yung number 1, ano? At ang sagot dito ay, because of righteousness. No? Nahihirapan ako, pero hindi dahil ito'y dahilan ng kasalanan, kundi dahil ako'y sumusunod sa Panginoon.
Sa kabila nun ay dumaranas ako ng kahirapan. Ang next na magandang itanong, how can I glorify the name of Christ, the name of God? Bakit po? Because suffering usually causes us to be selfish. Yan ay universal po sa lahat ng tao. Kapag tayo ay nahihirapan, nagtatransform po tayo, no? Bahagya. Dahil po nagiging makasarili po tayo. And sa isang banda yun po ay kahinaan natin bilang tao. No? Our field of vision na dati ay malawak at malapad, biglang kumikitid po yan. No? To the point na kung minsan dahil sa ating kahirapan, nakakalimutan natin nababaliwala po natin ang mga pangako ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, at lalo pa ang kalwalatian ng Diyos. No? Bakit? Kasi usually when we suffer, we tend to focus on our suffering and our sorrow. No? Dumarating tayo sa punto na, alam mo yun, bukang bibig natin, kawawa naman ako. Hirap na ako. Ano bang gagawin ko? Hindi ko na kaya to. No? Ako. And again, it's part of our human weakness. No? Parte ito ng kahinaan natin bilang tao. Kaya masasabi kong wala pong exempted po dito. Pero ito ay delikado. Tandaan po natin na yes, normal na, alam mo yun, maging, ano bang magandang salita po, no? Normal na normal mag-inarte pagka may nararamdaman ka. Alam mo yun? Normal lang naman yun, pero mag-ingat pa rin. Normal na may pagdaramdam. Alam mo yun? Kapag tayo ay dumaranas ng hirap, pero mag-ingat pa rin. Mapanganib pa rin po yan pag hindi binantayan. Bakit po? Yan ang parehas na linya ng kaisipan na maaaring magdala sa'yo sa pagko-question sa Diyos. Ang hirap, parang hindi ko na kaya. Grabe naman to, parang tindi naman ito, parang hindi pa ako nakaranas ng ganito. No? Sunod mo niyan, lumalawak na po at humahaba na po yung mga reklamo mo. No? And yung mga hinaing kanina, mabababaw na hinaing o daing kanina ay nagiging reklamo na po sa susunod. Bakit ganon? Bigla ka nang titingin sa kapitbahay. Bakit ganon? Siya nga, ganito, ganyan. Siya naman di nahihirapan. No? Ako naman, active ako sa church. Ako naman, lagi ako nasa gawain. Ako naman, nasa ministry ako, ganito. Yun din po ang linya, inevitably, will eventually magiging paraan pa ng panunumbat laban sa Diyos. Kaya siya delikado. Kapag masyado kang nakafocus lamang sa iyong karanasan at iyong kahirapan, yan po ang maaaring mangyari. No? Bakit naman sa akin? Bakit ngayon pa nangyari ito sa akin? Bakit sa akin pa nangyari ito? Hindi ba nakita ng Diyos ang lahat ng ginawa ko para sa Kanya? Hindi ba niya nakita kung gaano akong ka-committed sa Kanya? Nanunumbat ka na, kapatid. Baka hindi mo pa alam. Baka hindi mo pa namamalayan. No? You're citing your service in the ministry or your accomplishments for the Lord. Minsan, or madalas na ginagamit pa po dyan ay yung tagal natin sa buhay espiritual. No? Etc. No? Instead of doing that, why not look at it differently? Think of your suffering in a way, or think about your suffering in such a way that it leads you to thank God. Sinabi yan ni Pedro, no? Pasalamatan mo ang Diyos at luwalhatiin mo rin ang Kanyang pangalan. Isipin mo kung paano maaaring gamitin ng Diyos yung karanasan mo o yung nararanasan mo mismo para magturo, para magpalakas, para paalalahanan ikaw mismo o kahit ang ibang tao. Yun ang kagandahan sa Diyos. Kakasabi ko lang po kanina. No? Sa mundo, pag naghirap ka, anong bunga nun? Kahirapan lang. Sa buhay espiritual, pag naghirap ka, marami po siyang pwedeng maging bungang mabuti. No? Kasi kayang gamitin ng Diyos ang mga bagay na ito para sa Kanyang kapurihan at kalwalatian. No? At ang kagandahan po, kahit ang kahirapan natin, yes, kahit ang mga negatibong karanasang ito, maaaring gamitin ng Diyos para sa mas mabuting bagay. Remember Joseph. No? Sabi niya sa kanyang mga kapatid, ang ginawa niyo na masama ay ginamit ng Diyos para sa ikabubuti ng buong bansa. No? Ginamit niya. No? Ginamit niya. Masama pa rin yung ginawa ng mga kapatid niya. Pero ang punto ni Joseph, ginamit pa rin ito. No? Kumbaga, in-overrule ng Diyos. No? Tinake over ng Diyos yung kasamaan na ginawa ninyo at ang pinalabas niya dito ay naging mabuti pa rin.
Ganon natin tignan, how can God be glorified? Lagi kong inaalala po sa puntong ito yung isang taong may kahirapan, no? Sa natagpuan ng mga alagad, natagpuan ni Jesus nung siya'y nandito pa sa lupa. Sa aklat po ng Juan, Kabanata 1, 1-3. Sabi po, sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Context, bakit po? Kasi it's Jewish tradition, Jewish thinking, to think that everything negative in life is because of punishment of God. Kaya medyo binary sila, medyo one-sided sila mag-isip. Kaya pag nakita nila ang isang taong mayaman at masagana, iisipin agad nila ay pinagpapala ng Diyos yun. Pag nakakita naman sila ng taong may kapansanan, may sakit, sasabihin nila ay pinaparusahan ng Diyos yun. Kaya dito pa lang, makikita mo, mahalata mo na agad-agad yung context ng kanilang pagtatanong, negative agad eh. Sure kami na nagkasala. Sure kami na bunga ito ng kasalanan. Ang tanong, sino nagkasala? Yung tao mismo, which is weird. No? Pinanganak siya bulag eh. Nagkasala siya sa sinapupunan. Nagkasala siya nung sanggol pa lang siya. No? Sure sila na kasalanan ito, kaya bulag na siya nung pinanganak. Ang tanong nila, sino nagkasala? Siya mismo o yung magulang niya? Alam natin yung sagot ni Jesus. Anong sagot niya? Sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Sa isang banda, pag inisip mo ng malalim, ng medyo malalim, medyo unfair yun sa bulag. Siya ay ginamit ng Diyos, pinanganak siyang bulag para isang araw matagpuan siya ni Jesus at pagalingin siya sa kanyang karamdaman. Pero that's how God works. That's how God did do it. No? And God was truly glorified nung ang bulag na ito ay nakakitang muli. Huwag nating tignan ang kahirapan bilang kahirapan lang. Tignan natin paano mapapapurihan, paano madadakila ang pangalan ng Panginoon sa buhay ko sa pangyayaring ito. No? Number 3, last question, how can I have an eternal perspective in looking at my suffering? No? Dahil hindi natin kaya, madalas, we cannot help ourselves but see everything and anything that happens to us in the context of here and now. Pag may nangyaring masama sa atin, ang agad-agad na iisip natin, yung buhay natin din sa kasalukuyan, yung ngayon at yung hinaharap. No, nako, paano nang gagawin ko? Paano nang mangyayari sa buhay ko? No? Bilang mga Kristiyano, dapat nating sanayan ang ating sarili na muli, lawakan po natin ang atin pong pananaw. Hindi lang po basta-basta paglawak, kundi pang walang hanggang pananaw ang dapat magkaroon tayo. No? Yung hindi lang nakatuon ang karunungan dito sa lupa, kundi nakatuon ang pansin sa mga bagay na nasa langit. Inuulit lang dito ni Apostol Pedro yung sinabi na niya yung una sa unang Pedro Kabanata 1:6-7. Ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayun din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. No? Ano ang punto? No? Through God, our suffering, our trials, become something useful and productive. Meron siyang pakinabang, meron siyang pampalubag loob kahit papano. At yun ay sa pamamagitan lamang nagpagtanaw dito nang gamit ang pananaw ng Diyos at hindi pananaw ng tao. Sabihin mo to sa taong taga-sanlibutan, pagtatawanan ka niya. Dahil ang sasagot lang niya sa'yo, tanga ka. Ang kahirapan ay kahirapan at ang pinakamabuti ay walang maghirap. Dahil yun ang pananaw ng tao. Yun ang pananaw ng laman. Ang lahat ng paghihirap ay masama at dapat iwasan. Hindi ganon ang tinuturo ng salita ng Diyos. Mismo dito, no, ang gintong nasisira, pinaparaan sa apoy. No? Ang pananampalataya, pinapadaan sa pagsubok para matira
ang pinakadalisay. No? Nate-temper po kasi ang mga mamahaling metal sa apoy. At ang pananampalataya natin nate-temper na pagtitibay po sa pamamagitan ng mga pagsubok na dumarating sa atin. No? Yun po ang paraan para tayo magkaroon ng ibang pananaw, hindi lang dito sa panlupa. Again, ang preference or ang perspective ng sanlibutan is to avoid all suffering. Lahat ng suffering ay masama. Walang mabuti dyan. Yun ang pananaw nila. Sa atin, mas malawak ang ating pananaw na hindi lahat. No? Kahit nga yung akala nating walang kabuluhan, ay meron pa rin palang kabuluhan. Kahit na yung akala nating walang kwenta, ay meron palang pakinabang. At yun ang dapat natin maging kaisipan. No? That's how we can assess suffering. That's how, yun yung paraan paano tayo makapagre-react ng tama. Hindi lang ng reklamo, hindi lang ng puro kalungkutan. No? Ito ang layunin po natin, hindi po ba? Maging kawangis katulad ni Kristo. Paano mangyayari yun? Hindi po yun mangyayari ng walang dahilan. Mangyayari lamang po yun kapag pinagtitibay ang atin pong pananampalataya. No? Letter B, let us entrust ourselves to God. No? Ito po yung verse natin kaninang umaga sa verse 19. Kaya nga ang mga naghihirap dahil sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. Kung atin pong na-evaluate ng mabuti ang dahilan ng atin pong kahirapan sa kasalukuyan at nalaman nga natin na ito'y dahil sa katwiran at hindi naman dahil sa kasalanan, then ang tanging dapat nating gawin pagkatapos nito ay ilagay ang buong pagtitiwala natin sa atin pong Panginoon. Yun ang buong mensahe ni Pedro dito. Naghihirap ang mga mananampalataya ayon sa kalooban ng Diyos, pero siya pa rin ang namamahala sa lahat ng mga ito. Siya ang tagapaglikha ng lahat ng bagay. Siya din ang nagsusustain ng lahat ng bagay. Higit sa lahat, napakahalaga na ang Diyos natin ay mabuti. Ang Diyos natin ay mapagmahal. Ang Diyos natin ay laging tapat. So bakit tayo mag-aalinlangan na magtiwala sa Kanya? Dapat tayong magtiwala sa Kanya ng buong puso. No? Sabi pa ni Pedro, ang pagtitiwalang ito ang magdudulot sa atin ng paggawa ng mabuti. No? Trusting in God is of critical importance, especially during the times when our suffering does not make sense. No? Kung minsan, hindi mo talaga mauunawaan bakit ito nangyayari sa iyo. Trust in God fully when you don't understand, when you do not see the light at the end of the tunnel. Madali yung paghihirap na nakikita mo yung dahilan eh. Pero hindi lahat kasi ng paghihirap nakikita natin agad-agad yung dahilan. So you have to entrust it to God. Believe in the fact that God is in control and God can use our life and everything in it for His purpose. Sa Diyos walang sayang. Sa Diyos walang tapon, kumbaga. Lahat yan may pakinabang. Lahat yan meron dahilan. Yun ang pananalig natin kay Kristo. No? At panghuli po, bilang paalala para tayo ay mapalakas, alalahanin natin ang paghihirap ng ating Panginoong Jesus. Paulit-ulit si Pedro sa liham na ito na kanyang inihahambing o dinudugtong ang mga paghihirap natin sa paghihirap din ng atin pong Panginoon. Basahin po natin sa chapter 2, 21 to 25. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng isang halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, pinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang na liligaw, ngunit ngayon kayo'y nanumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. No?
Babalikan ko lang po yung una natin tinalakay kanina. Huwag kalimutan nino man na kung tayo man ay nahihirapan, alalahanin natin unang naghirap ang ating Panginoon at tagapagligtas. At matindi ang kanyang paghihirap kasi siya talaga'y malinis, dalisay at walang pagkakasala. Si Jesus ang ating gawing halimbawa, ang atin pong tularan at gayahin sa kanyang ipinakitang kaugalian. Hindi siya nagbanta, hindi siya gumanti, hindi siya nagalit. Tinanggap lang niya ang lahat ng ito alang-alang sa kanyang layunin na iligtas po tayo. No? Iligtas kahit ang mga katulad natin na hindi karapat-dapat. Kaya yun ang alalahanin mo. Higit sa lahat, pag ikaw nabibigatan at nahihirapan, balikan mo ang ginawa ng Panginoon para sa iyo. Para po sa ating pagtatapos, ang pagharap at ang pagsagot sa kahirapan ay hindi po talaga madali. Lalong-lalo na nga po sa mga bata pa sa pananampalataya. Pero ang kahirapan sa isang banda ay hindi naman din po, puro lamang po kahirapan ng kalooban o ng kalungkutan at kasawian. No? Ang kahirapan sa maraming pagkakataon ay ginagamit ng Diyos upang magturo, upang magpaalala, upang sumuway, at upang linisin ang kanyang piniling mga tao. No? Ang ating pong maghihirap hindi po kailangan maging basyo. Hindi po ito kailangan na maging walang kabuluhan. No? Pwede nating gamitin pa ito para papurihan at parangalan ang kanyang pangalan. Ganito dapat tayo humarap kung tayo man ay nahirapan at purihin po natin ang Panginoon sa umagang ito. Ibalik po natin sa Kanya ang pinakamataas na papuri. Sa ating pong pagtatapos, inaanyahan ko po ang bawat isa na tumayo po at tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, maraming salamat sa umagang ito na muli sa mga nakaraang linggo, halos sa buong buwan na ito ay pinaalalahanan at inaralan niyo po kami ukol sa mga mahihirap na mga tema, ukol sa kahirapan, pagdurusa at pagtitiis, Panginoon, na pangkaraniwan naman talaga sa mundong ito, pangkaraniwan din sa buhay ng inyong mga anak dito sa lupa. Nawa ang mga mensaheng ito ay naghatid sa amin ng karunungan, naghatid sa amin ng kamulatan upang hindi lang kami matuto, kundi kami din ay makapaghanda ayon po sa inyong mga katotohanan. Na makita nga namin na may mga tamang paraan para po harapin ang mga kahirapang aming dinaranas at pwede din namin itong magamit, Panginoon, para purihin at dakilain ang inyong pangalan. Tulungan niyo pa rin kami, Panginoon, dahil wala naman talagang may gustong mahirapan, ngunit gaya nga ng sinasabi ng inyong salita, ay dapat na namin itong asahan. Kaya't pagtibayan niyo ang aming puso, lalo niyong patibayan ang aming pananampalataya at huwag kaming mabilis na madaig o matalo ng mga kahirapang maaaring dumating. Tulungan niyo kami, Panginoon, at gabayan niyo kami at nawa sa lahat ng mga ito ay lagi naming mapapurihan at maparangalan ang inyong dakilang pangalan. Salamat, O Diyos, sa inyong biyaya, salamat sa inyong katapatan, salamat sa inyong walang humpay na pagmamahal. Tanggapin po natin ang bendisyon. Pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at isang saligang matibay at di matitinag. Siya na rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kalwalatian kasama ni Kristo. Sa kanya ang kapangyarihan, magpakailanman, at ang lahat ng pinagpala sa umagang ito ay magsabi na, Amen. Purihin po natin ang Panginoon at magbatean po tayo sa bawat isa.